good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,439 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana mabot po natin yan this November or at least end of the year, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at sana kasama ko po kayo pagdating po ng 10,000 subscribers milestones natin, no? Pag-usapan po natin today ay national na naman, no? National politics na naman. Ayan. Kasi po, si dating Senador Antonio Trillanes ay talaga namang talaga namang halibilo sa national politics, no? Talagang hindi pinapakinggan ng ating suwestyon na mag-local politics na lang siya muna at talagang mag-concentrate na yan kasi hindi naman po siya lamang din sa Caloocan no? Talagang malayong-malayo na ang kanyang kalaban na si Along Malapitan na ngayon ay incumbent mayor. No? Kung ako sa kanya, kalimutan ko na muna ang mga Duterte, kalimutan ko muna ang national politics at mag-concentrate na dyan sa Caloocan City. Kaya nga lang naman, no, ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, allegedly, ay si dating Senador Antonio Trillanes IV ay nagiging attack dog ng administrasyon. Yan. Ayaw patulan ng Malacanang, no? Ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isang attack dog ng administrasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa pinakabagong banat at atake ng huli sa una, no? Mahirap nang pumatol sa ganyan. Hallucination na yan. Ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga mamamahayag sa isang media interview, lumutang ang hinala ni Duterte na attack dog ng palasyo si Trillanes dahil hindi umano ito gagalaw kung walang nasa likod nito dahil wala namang umano itong pera. Siyempre, huwag po tayo mag-judge na walang pera, no? Si dating Senador Antonio Trillanes IV at baka naman may nakuha ito nung naging senador siya. Ayun, nung naging senador po siya, no? At marami naman po yatang nag-aambag para sa kanyang kandidatura bilang mayor. Pero sa tingin po natin ay hindi po siya talaga mananalo bilang mayor ng Caloocan City. Git ng dating Pangulo na Malacanang sponsor ng pag-atake sa kanya ni Trillanes. So, I am just curious, paano kaya nalaman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang attack dog nga si dating Senador Antonio Trillanes IV, no? Yung pag-atake ba niyang ganon ay ina-assume na nila na talagang na po siya, attack dog na. Binanggit ito ni Digong Duterte sa isang phone call sa kanyang legal counsel Salvador Panelo na naka-aired live sa TikTok, sa social media. No? Ayun lang. Bakit kaya ni-live yun? Alam ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na naka-live yun? Dahil dito, planong kasuhan ng libel ni Digong Duterte si Trillanes dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya kaugnay ng malaking pera nito sa bangko na mula umano sa illegal na droga. Bakit kung may pera ka bang ganun ay automatic na illegal droga na? Baka naman hindi. No? Pero syempre malalaman natin yan pagdating ng mga panahon na nagka-imbestigahan na, nagka-open na ng mga account, pero tingin ko hindi papayag, no? Hindi papayag ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang mga bangko na nabanggit, yung mga bangko na yan, dahil nga naman pag ito nangyari, baka ito mag-withdrawhan ang mga depositors nila. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.